Sinasabi ko na nga ba? Bilisan mo, J-Boy. Nasa panganib ang buhay ng kasintahan mo. Po, ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Bakit po? Sa hinala ko, nabarang si Angie. Kailangan nating magmadali. Dahil kung may nakita ng mga kulisap si Tasha, malamang naganap na ang sumpa ng mambabarang sa kanyang katawan. Biglang kinabahan si G-Boy. Hindi na nito inantay pa ang dalawang kasama. Mabilis siyang tumakbo papunta sa tahanan ni Angie. Nakita nito ang ilan sa mga kababaihan ng dalaga nakaupo sa labas ng bahay. Napatayo si Rowena at sinalubong ang binata. Mabuti at dumating ka, G-Boy. Akala namin mamamatay na si Angie eh. Pero sa ngayon maayos naman yung pakiramdam niya. Natutulog siya. Wika ni Rowena. Kagad namang pumasok ang binata sa kwarto nito. Nakita ang kalagayan ng kasintahan. Angie, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni G-Boy. Hindi sumasagot ang dalaga. Nanatiling nakapikit ang mga mata nito. Hawakan sana ng binata ang kamay ni Angie nang biglang pumasok si Manong Pandan. Huwag mo siyang hahawakan, J-Boy! Biglang napalingon si G-Boy nang marinig ang boses ng guro. Bakit naman po, Manong? Gusto ko lang pong pakiramdaman ng pulso niya. Hindi ito ang oras para maging matigas ang ulo. Lumayo ka sa kanya ngayon din! Ano nga pong dahilan niyo, Manong? Hindi ko po kayo maintindihan. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Lumayo ka sa kanya ngayon din! Manong, bakit ba? Ano ba kasing nangyayari? Hindi ba si Angie yung nasa harapan ko? Sino pala yung nakaiga dito? Ang kawalang tiwala mo sa akin, yan ang palaging nagpapahamak sa'yo. Ayaw mong maniwala, pues manood ka! Pag-uusap ng dalawa. Biglang sinabuyan ni Manong Pandan ng asin ang nakaigang dalaga. Sabay balot ng kumot dito. Binuhat. Lumapit sa bintana. Nanlaki mga mata ni G-Boy nang makitang nahulog sa labas ng bahay ang malaking puno ng saging. Tinignan lang ni Manong Pandan ang binata. Napayuko naman ito at tumingi ng paumanhin. Pasensya na po, Manong. Hindi ko po kasi alam eh. Wika ni G-Boy. Ganyan palagi ang dahilan mo. Paano mong malalaman? Wala kang tiwala sa mga sinasabi ko sa'yo. Para saan pa't naging maestro mo ko? Tugon ni Manong Pandan. Patawad po, Manong Pandan. Hindi na po mauulit. Wika ni G-Boy. Sige na, bilisan mo at magsaboy ka ng asin sa paligid. Siguraduhin mong huwag kang babalik sa kung saan ka nang galing kapag ginawa mo yon. Umikot ka sa paligid ng tahanan. Dali-daling sinunod ng binata ang utos ni Manong Pandan. Pagkatapos ay muli itong bumalik sa loob ng tahanan upang kausapin ang maestro. Tapos na po ang pinapagawa niyo, Manong. Ano po bang nangyari kay Angie? Bakit po siya pinalitan? May babalik ba natin siya, Manong? Tanong ni G-Boy. Malaki ang posibilidad na maibalik natin siya. Pero tandaan mo, sa ganitong mga kaso kadalasan, patay na ang biktima nila. Malimit itong ginagawa ng mga mambabarang at tanging malalakas na uri ang may kakayahang gawin ang bagay na to. Pero ano po bang gagawin nila kay Angie? Tanong ni G-Boy. Ginagamit nilang alay ang mga kagaya ng kasintahan mo upang maging mas malakas ang kanilang kapangyarihan. Ito ang lihim ng mga mambabarag. Tugon ng matanda.
Biglang nakaramdam ng matinding pag-aalala si G-Boy para sa kasintahan. Dahil dito, hindi makapag-isip ng matino ang binata. Kailangan natin siyang hanapin, Manong. Kailangan natin siyang iligtas. Wika ng binata. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Ngunit ang totoo, hindi nito alam kung saan magsisimula. Kagad naman itong hinabol ni Manong Pandan. Ano ka ba, J-Boy? Ayusin mo ang sarili mo. Nagiging kahiya-hiya ka sa harapan ng maraming tao. Wika ni Manong Pandan. Hindi nyo kasi ako naiintindihan, Manong. Kailangan kong mailigtas si Angie. Dahil alam kong wala akong magagawa kung mananatili lang ako dito. Tugon ni G-Boy. Tama ka. Wala ka nga magagawa kung tatayo ka lang dito. Pero sa tingin mo, may magagawa ka kung aalis ka nang walang alam kung saan ka magsisimula. Muling tanong ni Manong Pandan. Napaisip naman ang binata sa sinabi ng maestro. Muling naglakad pabalik sa tahanan nila Angie. Ayusin mo ang sarili mo. Huminga ka ng malalim. Sa ngayon, hindi natin dapat pairalin ang ating nararamdaman. Tuso mga mambabarang. Malamang ngayon alam na nilang nandito tayo at sinusubukan nating bawiin ang dalaga. Kaya kumalma ka. Wika ni Manong Pandan. Pasensya na po talaga kayo. Hindi nga dapat pinapairal ang emosyon sa ganitong sitwasyon. Pero sabihin niyo po sa akin, Manong, ano po bang pwede nating gawin? Tanong ni G-Boy. Simple lang. Hindi ba nandito tayo sa tahanan nila Angie? Madali lang natin matutunto ng mambabarang at mapalabas sa kanyang pinagtataguan sa pamamagitan ng mga naiwan niyang bakas. Umuwi ka sa bahay. Kunin mo ang libretang nakapatong sa aking mesa sa kwarto. Dali-daling sinunod ng binata ang utos ni Manong Pandan. At habang papauwi ito, nakasalubong ng binata ang isang lalaki. Tinatayang nasa edad 40. Marami itong naglalakad habang nakatitig sa kanya. Hindi naman ito pinansin ng binata dahil nasa ibang bagay ang atensyon nito. Pagdating sa bahay, nang makuha ang mga kailangan ay kagad ding bumalik si G-Boy sa tahanan nila Angie. Ngunit laking pagtataka nito nang makita ang lalaking nakasalubong. Sa pagkakataong iyon, nakatayo na ito sa harap ng bahay nila Angie. Dito na nagsimulang maghinala ang binata. Mawalang galang na po Pero kanina ko pa kayo napapansin Bakit po kayo nandito? Ano pong sadya nyo sa bahay ng kasintahan ko? Tanong ni G-Boy. Kinumpronta nito ang lalaki. Kaagad ding umalis sa lugar. Mabilis siyang naglakad papalayo. Sa pagkakataong iyon, nakumpirma ng binata na may kung ano itong binapalak. Akmang hahabulin pa sana, kaso nga lang lumabas ng bahay si Manong Pandan. Asa na yung ibang gamit na pinapakuha ko? Ano pang tinutunganga mo dyan? Tanong ni Manong Pandan. Kagad pumasok ng bahay si G-Boy. Pasensya na po, Manong, pero may nakita kasi kong lalaki na umaaligid kanina Nakasalubong ko din siya habang papauwi ako. Tugon ni G-Boy. Lalaki, nakilala mo ba kung sino? Hindi po pamilyar sa akin ang mukha niya, Manong Pero may palatandaan ako nakita sa mukha niya. Meron siyang nunal sa bandang kanan ng pisngi, Manong. Wika ni G-Boy. Ganun ba? Mabuti naman at kahit papano, may pagkakakilanlan tayo sa kanya. Halika,
tulungan mo muna ako maglagay ng pangontra sa paligid ng bahay. Pag-uusap ng dalawa. Matapos maglagay ng pangontra, kaagad nagpaalam sina Manong Pandan kay Aling Tasya. Susubukan naming tuntunin ang kinaroroonan ni Angie. Ipanalangin niyo na sana hindi pa uli ang lahat para sa kanya. Wika ni Manong Pandan. Kaagad na silang lumakad matapos nun. Paano po natin mahanap yung kinaroroonan ni Angie, Manong? Tanong ni G-Boy. May mga naiwang baka sa mambabarang at yon ang susundan natin. Sa ngayon, wala nang oras para ituro ko pa sa iyo ang pamamaraan kung paano. Kaya panoorin mong mabuti ang gagawin ko. Tugon ni Manong Pandan. Matapos ay naglabas ito ng damit ni Angie at inusala ng dasal. Kasunod nun, may kinuwang kaw ng posporo ang matanda at binuksan. May nakitang isang uri ng salagubang. Maliit ang ulo nito. Mahaba ang sungay na maaaring maihalin tulad sa isang uwang. Ang kaibahan lang nito, mas maliit ang mga guwang. Kadalasan ding gamit ng mga mambabarang ang ganitong uri ng insekto dahil sa kakaibang talas ng pang-amoy nito. Kapag nasa kalikasan ang guwang, kaya nitong maamoy ang isang hinog na aratilis kahit napakalayo pa ng distansya. Guwang ang tawag sa salagubang na ito. Ito ang gagamitin natin para mahanap ang kasintahan mo. Wika ni Manong Pandan. Sabay tali ng sinulid sa paa ng guwang. Matapos ay pinadapo niya ito sa damit ng dalaga. Hinayaang lumipad habang hawak ang kabilang dulo ng sinulid. Patuloy na naglakad ang dalawa hanggang sa mapansin ni G-Boy. Nakarating sila sa pinakadulo ng kagubatan. Walang nakatira sa lugar dahil sobrang layo nito sa sibilisasyon. Ang layo na natin, Manong. May tao pa ba dito? Tanong ni G-Boy. Anong tawag mo sa ating dalawa? Hindi tao. Dito tayo dinala ng guwang, kaya paniguradong nandito si Angie. Swerte natin, kasi babaeng guwang ang ginamit ng mambabarang para alamin ang kinaroroonan ng kasintahan mo. Ito yung sinusundang amoy ng alaga natin. Pag-uusap ng dalawa. Ilang sandali pa ay huminto sila sa paglalakad dahil dumapo ang guwang sa isang napakalaking puno. Sa sobrang laki nito, ang kanyang ugat ay nasa ilalim ng talampakan. Inikot ni Manong Pandan ang paligid ng puno. May nakita itong malaking butas sa paanan. Mukhang natunto na natin kung nasaan si Angie. Ano pa pong inaantay natin? Tara na po, Manong. Kunin na po natin siya. Tugon ni G-Boy. Sandali lang, iho. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Maaaring patibong ang lahat ng ito. Pwedeng sinadya ng mambabarang na dalhin tayo sa lugar na ito. At sa oras na pumasok tayo dyan, paniguradong hindi na tayo makakalabas ng buhay. Isa pa, wala sa loob ang kasintahan mo. Ayun o! Tugon ni Manong Pandan sabay turo pa itaas. Nanlaki mga mata ni G-Boy nang makitang nakabitin sa sanga ng puno ang kasintahan. Nakatali ang kamay at paa nito. May busal ang bibig. Wala ring malay ang dalaga ng mga sandaling iyon. Sinubukan nitong gisingin ni G-Boy ngunit hindi sumasagot si Angie. Huwag ka na magsayang ng laway. Akyatin mo ang puno at ibaba si Angie. Ako naman ang magbabantay mula sa ibaba. Wika ni Manong Pandan. Dali-daling umakyat ng puno ang binata.
Ngunit bago pa man ito maabot ang sanga kung saan nakasabit ang dalaga, biglang may nagsalita. "Magaling nga. Hindi ko alam na matutunton niyo ako ng ganong kabilis." Biglang nadula sa pagkakahawak ang kamay ng binata. Napadaos-dos ito pababa ng puno. "Manong, may tao po!" wika ni G-Boy. Bumaba ang lalaki mula sa kinauupuan nitong sanga. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin, J-Boy. Kanina ko pa siya nararamdaman. Tugon ni Manong Pandan. "Manong Pandan, ang pinakamagaling na organikong manggagamot. Sa wakas nagkita tayo. Kumusta na? Anong pakiramdam ng isang taong pinagkaluluwang sariling kaibigan?" Ador, anong ginagawa mo? Bakit mo kinuha ang babaeng ito? Tanong ni Manong Pandan. "Wala naman. Ang totoo, pain ko lang siya. Walang kinalaman sa totoo kong pakay. Pero sa oras na magkamali ka, madadamay na ang babaeng yan. At kakarguhin nyo ng konsensya mo." Wika ni Ador. Hindi ka na dapat nang dadamay pa ng ibang tao, Ador. Kahit kailan, napakatuso at napakaduwag mo. Tugon ni Manong Pandan. Hindi ka pa rin nagbabago, Manong Pandan. Napakamawain mo sa iba na kung tutusin, wala naman silang nagawang kabutihan para sa'yo. Tugon ni Ador. Hindi kailangang makagawa ng kabutihan ng isang tao para isipin mo ang kapakanan nila. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ka nagpakita muli? Tanong ni Manong Pandan. Hindi pa ba malinaw? Para pagbayarin ka sa katrayduran mo. Pag-uusap ng dalawa. Laking gulat ni Manong Pandan nang bigla nitong batuin ng tigalpo si G-Boy. Napasapo ng ulo ang binata. Unti-unting napaluhod. Nakita din itong tumutulo ang dugo sa bibig at ilong ng binata. Walang yaka. Anong ginawa mo sa pag-aaral ko? Walang kinalaman dito si J-Boy. Kaya wag mo siyang idamay. Wika ni Manong Pandan. Ngunit tumawa lang ng malakas si Ador. Wala din akong kinalaman sa lahat-lahat. Pero bakit ako nandito? Gusto kong ipagiganti ang maestro kong pinahirapan at pinatay mo. Tugon ni Ador. Patuloy pa ring namimilipit sa sakit si G-Boy. Hanggang sa tila hindi na nito kinaya ang bigat ng ibinatong tigalpo sa kanya. J-Boy, walang yaka, Ador. Talagang sinusubukan mo ko. Wika ng matanda sabay angat ng kamay nito. Itinapat kay Ador. Unti-unting naramdaman ng lalaki ang pagbigat ng katawan. Ngunit pilit niya itong pinanglalabanan. Ganyan nga. Gusto kong makita ang husay mo. Lalo na nung pinatay mo ang maestro ko. Tugon ni Ador. Itigil mo na ito, Ador. Hindi ko gustong patayin ka. Alam mo rin sa sarili mong mali ang ginawa ng maestro mo, kaya humantong siya sa ganong kalagayan. Muling wika ni Manong Pandan. Wala akong pakialam kung masama ang ginawa ni maestro. Ang punto dito, pinatay mo ang kaisa-isang taong nagbigay ng halaga sa akin. Kaya nararapat lang din na kunin ko ang pinakamahalaga sa'yo. Tugon ni Ador habang nakatitig kay G-Boy. Pinanlalabanan ang tigalpong binato ni Manong Pandan. Hindi mo kakayanin ang susunod kong atake. Kaya habang hindi ko pa ito pinapakawalan, tumigil ka na at lumayo sa lugar na ito. Muling wika ng matanda.
Ngunit tila hindi nakikinig si Ador. Kaya naman tinuluyan na ito ni Manong Pandan. Biglang nanigas ang katawan nito. Dahan-dahang umikot ang ulo papunta sa likod hanggang sa lumagutok at tuluyang mapali. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Kaya pagdusahan mo ang bigat ng iyong mga kasalanan. Muling wika ng matanda sabay lapit kay G-Boy. Nawalan ito ng malay dahil sa lakas ng ataking binitawan ni Ador. Ngunit ilang sandali lang, kagad nagbalik sa ulirat ang binata. Si Angie, Mano, kailangan natin siya ibaba. Ang sakit ng ulo ko. Wika ng binata at dali-dali itong tumayo. Ngunit hindi rin nagtagal. Napaw po ito sa ugat ng puno. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala kay Angie. Magpahinga ka muna nang makabalik na tayo sa tahanan. Tugon ni Manong Pandan. Ilang sandali pa ay tuluyan ng nanumbalik ang lakas ni G-Boy. Binigyan din ito ni Manong Pandan ng ilang ugat ng halaman para nguyain. Ang pait talaga ng ugat na to, Manong. Hanga ako sa bisa nitong makapagbalik ng lakas, ha? Wika ng binata habang naglalakad sila pauwi. Pasan-pasan ni Manong Pandan si Angie sa likuran. Ilang sandali pa ay nagkamalay na ito. Dali-daling ibinaba ng matanda ang dalaga. Pinalanghap ang dalang langis para tuluyang bumalik sa wisyo. Bakit ako nandito sa gubat? Saka anong ginagawa niyo dito, Manong Pandan? G-Boy, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong dugo? Tanong ni Angie. Napangiti naman ang binata dahil alam nitong nasa maayos na kalagayan na ang kasintahan. Huwag kang mag-alala, Angie. Ayos lang ako. Mamaya na namin ipapaliwanag ang lahat pagdating sa inyo. Siguradong matutuwa mga magulang mo. Kaya mo bang maglakad? Kung hindi, papasanin na lang kita. Dahan-dahang tumayo ang dalaga. Ngunit hindi nito kinayang humakbang. Kaya nagpa siya si G-Boy na pasanin ito kahit labag sa kalooban ng dalaga. Pagdating sa kanilang tahanan, laking tuwa naman ang ina ni Angie nang makita siyang buhay. Pinaliwanag ni Manong Pandan ng lahat at siniguro nitong hindi na babalikan ng mambabarang ang dalaga. Ngunit ang inaalala ni Manong Pandan ang susunod na mangyayari. Alam nitong may isa pang kasama si Ador. Naalala ng matanda ang sinabi ni G-Boy tungkol sa lalaking umaaligid sa tahanan nila Angie. Matapos suriin ang dalaga, kagad nang nagpaalam ang dalawa. Nag-iwan lang ng mga proteksyon ng matanda upang mas makasigurado na hindi na babalikan ng ano pang panggagambala ang kanilang tahanan. Pagkarating sa bahay, kagad kinausap ng matanda si G-Boy tungkol sa lalaki. Sinabi naman nito ang mga detalye, lalo na ang pagkakakilanlan. Hindi nga nagkamali ang matanda. Si Avelino ang taong nakita mo. Kapatid ng taong nakalaban natin kanina. Nasa ilalim sila ng pagtuturo ng isang kilalang mambabarang, si Tandang Jose. Wika ni Manong Pandan. Ano naman po yung kinalaman nyo sa dalawang yun? At saka bakit si Angie pa yung pinagdiskitahan nila? Tanong ni G-Boy. Tuso ang dalawang yon, G-Boy. Ginamit nilang pain si Angie para lumabas ka. Una pa lang masama ng kutob ko sa mga nangyayari. Kaya sumama ako sa iyo sa pagpunta kina Angie. Simula pa lang, G-Boy. Ikaw na ang pakay nila. Tugon ni Manong Pandan. Teka, Manong, bakit naman po ako yung hahabulin nila? At saka ano bang ginawa mo sa mga yun?
Bakit parang galit na galit sila sa'yo? Tanong ni G-Boy. Pinatay ko ang kanilang guro. Maikling wika ni Manong Pandan na lubusang nakapagpatahimik kay G-Boy. Umiral ang mahabang katahimikan sa paligid ng dalawa hanggang sa napilitan ng magpaliwanag ang matanda. Ayon dito, may isang pamilyang humingi sa kanya ng tulong. Maraming taon na ang nakakaraan. Binarang ang padre de pamilya. Nasa bingit na ito ng kamatayan dahil sa sumpa. Nagawa nitong mahuli ang mambabarang. Pinakiusapan nito ng matanda na tanggalin ang sakit na ibinigay. Ngunit nang matigas ito, kaya wala nang nagawa ang matanda. Pinatay niya ang mambabarang na iyon. Napagaling ang pasyente ngunit dahil din dito, patuloy siyang hinabol ng 2 pang mag-aaral para gantihan. Alam kong tama ang ginawa ko, J-Boy. At hindi ako binabagabag ng konsensya dahil doon. Kung ako man po ang nasa lugar niyo, yun din po ang gagawin ko, Manong. Kaya naiintindihan ko po kayo. Huwag na po natin isipin ang tungkol dyan. Kailangan po nating paghandaan si Abilino. Alam niya kung saan tayo nakatira dahil nasundan niya ako. Wala kang dapat ipag-alala dahil balot ng proteksyon ng tahanang ito. Pero huwag ka pa rin magpapakampante dahil hindi tayo nananatili sa bahay, lalo pat may mga pasyenteng nangangailangan sa atin. Matapos ang pag-uusap ay pumasok si G-Boy sa silid. Pinag-aralan ang tungkol sa mga mambabarang at kung ano ang posibleng kakayahan nila. Samantalang si Manong Pandan, ginugol ang panahon para lalong palakasin ang mga depensa. Kumpiyansa itong hindi makakapasok ang mga atake ng kalaban sa kanilang tahanan. Ngunit nag-aalala ito para sa mag-aaral dahil alam niyang si G-Boy ang punterya ng kalaban. Kinagabihan, habang nakaupo sa atangan, kinausap ng matanda ang mag-aaral. Malayo na ang narating mo, J-Boy. Pero marami pa akong dapat ituro sa'yo. Kaso nga lang, wala na akong sapat na panahon. Kung sakaling makaharap natin si Abilino, hayaan mong ako makipaglaban dahil masyado siyang malakas kung ikukumpara sa'yo. Wika ni Manong Pandan. Manong, kayo na din po nagsabi malayo na ang narating ko. At sa tingin ko naman po, kaya ko maipagsabayan sa kanya. Kaya wag po kayo mag-alala. Tugon ng binata. Mahalaga ka sa akin, J-Boy. Itinuring na kitang anak, kaya ayokong mapahamak ka. Napangiti si G-Boy sa sinabi nito. Napakamot ng batok. Ganon din naman po ko, Manong eh. At kung kinakailangan, handa po kong ibuwis ang buhay ko para sa taong nag-aruga at nagturo sa akin ng lahat. Wika ni G-Boy. Hindi, iho. Walang magbubuwis ng buhay. Manatili kang ligtas. Dahil ikaw ang magmamana ng lahat ng kalaman ko pagdating ng panahon. Wika ni Manong Pandan. Salamat po, Manong, pero kung sakaling hindi man natin maiiwasan, pakiusap. Huwag kang malulungkot kung sakaling mawala man ako. Alam mo naman na naging masaya ako sa buhay ko dahil sa'yo, di ba? Ay nako, huwag kang magsalita ng ganyan, J-Boy. Kung meron mang mauunang ilibing sa atin, ako yun. Sige na, matulog ka na. Marami pa tayong gagawin bukas. Wika ni Manong Pandan. Nakangiti namang tumayo si G-Boy. Laking gulat ng matanda nang bigla siyang yakapin ito. Palagi po kayo mag-iingat. At huwag kakalimutan magdala ng sulo tuwing lalabas ng bahay. Lagi pa naman kayo nadadapa. Biglang nanikip ang dibdib ni Manong Pandan
Ramdam niya ang pagmamahal ng mag-aaral. Matapos kumawala sa pagkakayakap, kaagad pumasok ng silid ang binata. Naiwan si Manong Pandan. Naupo ito sa atangan ng bahay habang umiiyak. Amang Maylika, kung ano man po ang mangyari, naway protektahan niyo po kami. Kung sakaling kailangan magbuwis ng buhay, ako po ang kunin niyo. Panalangin ni Manong Pandan. Bumalik sa kanya ang lahat. Simula nang una niyang makilala ang binata, hanggang sa mga panahong tinuruan niya ito sa panggagamot. Ang kakulitan, ang pagiging pasaway ni G-Boy, ang nagbigay ng kulay sa malungkot na mundo niya. Kaya hindi nito lubos na maisip na maaaring mapaaga ang paghihiwalay nilang dalawa. Ngunit ganun pa man, nanalangin siya sa Amang Maylika dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi sila papabayaan nito.